Di ba, bawat isa sa atin nais natin ng assurance? Amen? Sa mga mahal natin sa buhay, nais natin na i-assure tayo na mahal nila tayo. Yun yung nais ng tao, yung assurance, yung affirmation na ikaw ay mahalaga sa Kanya. Ngayon, sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral mula sa aklat ng Deuteronomy, chapter 20, verse 4, and 1 Corinthians chapter 15, verse 57. So kung ready na po ang ating media, tayo po ay mag-exercise ngayong umagang ito kasi nilalamig kayo. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin ang ating foundation text bilang, hindi dahil gusto ko kayong pahirapan, pero bilang paggalang natin sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So, Deuteronomy chapter 20 verse 4. Tayo po sabay-sabay bumasa. Ready? 1, 2, begin. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. At sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ang Diyos po ang mapagpala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ngayon ay makakaupo. So, napansin niyo po ang ating text is all about victory. Kaya sino po ang gusto ditong lubos na managumpay? Amen. Sabi ko nga, ang ating tema sa buwan ng October is all about true and lasting victory. Ano po ba ito? Napakaganda po ng ating topic kasi hindi lang basta true victory, kundi ito po yung lasting victory. Ibig sabihin, ito yung naglalast, ito yung may saysay talaga sa buhay natin. Kasi may mga victory na pansamantala. Amen po ba? Lalo na kung victory na nakabase dito sa standard ng sanlibutan, yung victory minsan, pinakamatagal na yung 1 year. Lalo na kung nanalo ka, kunyari, ikaw ang naging Miss Universe. So, parang nasa cloud 9 ka, lumulutang ka dahil susuot mo yung corona. Pero nag-fade po yun. Yun yung mga victory na pansamantala. Ang ating pag-aaralan po sa umaga pong ito ay patungkol sa victory guaranteed. Ibig sabihin, ang katagumpayan na merong garantiya. Gusto niyo po ba yon? Amen. Alam niyo, pag bumibili tayo ng mga gamit, di ba, gusto natin garantisado. Kaya gusto natin bumili ng may mga pangalan talaga kasi alam natin na talagang ang quality ay maganda. At pag bumibili tayo ng mga bagay na yan, nais natin merong warranty. Ibig sabihin ng warranty, meron kang katibayan na pinanghahawakan na totoo ang kanilang kiniklaim na matibay yung gamit nila, and if, kung iyon ay pumalya, binded sa kontrata na papalitan nila or aayusin nila. Tama po ba? May naalala lang ako, may binili kami dati noon pa, may gusto kaming TV. Binili namin. So, wala siyang stock. So, dahil sa kagustuhan naming bilhin, binili namin kahit display. So, pag display pala, hindi na siya covered ng warranty. Ang bilis na sira. At hindi na po siya subject for replacement. Kaya sayang lang. So, walang katiyakan, walang warranty, wala kang makukuha in return. Praise God. Alam niyo po, struggle ko, napipray ako na wag akong ubuhin. Pumuputok po yung ubo ko. Wag po akong ubuhin para tuloy-tuloy. In Jesus' name. So yan po yung ating title for today, Victory Guaranteed. Ibig sabihin ng victory or guaranteed sa definition niya sa dictionary, tinignan ko, it is an assurance of promise. So binibigyan ka ng assurance. Pangako yan. Sige, ito ay sa'yo.
ito ay ginagarantiyahan ko. Pero titignan natin kung itong guaranteed na victory na ito ba ay maaring sa tingin lang natin ay ayon sa standard ng takbo ng sanlibutan na ito? Or ayon sa standard ng victory na ibinigay na sa atin ng Panginoon? Di ba ang ganda ng ating inawit? Na you have won the victory. Tapos hindi na makakapangyari ang kamatayan dahil napagtagumpayan na ng ating Panginoon. So ano po ba itong mga sinasabi ko ngayon? Pasok po tayo sa ating introduction para lubos nating maunawaan. Sabi dito, Deuteronomy chapter 20 verse 4 and 1 Corinthians 15 and 57 emphasize God's presence and Christ's triumph as the foundation of our success. Pasensya na po kayo pero ako po iinom lagi ha. Kasi nagdadry ang lalamunan ko. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabing emphasize, binibigyan ng diin ng presence ng ating Panginoon o presensya ng ating Panginoon. At ang, ito na nga, presence ng ating Panginoon at ang katagumpayan ay yun ang foundation ng ating success. Ibig sabihin ng foundation, ito yung pinaka-pundasyon. Ito yung ating inaapakan, ito yung ating tinatayuan. So, ang ganda dahil sa tagumpay ng ating Panginoon, meron tayong matibay na pundasyon ng katagumpayan. Sino dito ang gusto maging successful? Amen. Wala pong magsasabi na ayaw kong maging successful. Kasi yun ang pangarap ng bawat isa sa atin. So, kung yun pala ang pinaka-foundation ng ating success, tignan nga po natin ang karugtong. Sabi, in the midst of life's battles, God's people can find assurance and victory in His presence and power. So sabi dito, in the midst of battles, God's people. Sino dito ang God's people? Taas ang kamay. Amen. So tayo daw po ay makakahanap ng assurance o katiyakan ng tagumpay sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? Meron palang susi dito merong sikreto. At ito po, nasa sa kabila ng mga battles. Pag sinabing battles, labanan. Di ba? May labanan ang bawat isa sa atin. May laban tayong kinakaharap sa buhay. Pero makakahanap tayo ng katiyakan, ng kasiguraduhan na tagumpay sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. So pinapakita dito na hindi ang sekreto, hindi sa galing natin, kundi sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen? So, wag niyo po akong tutulugan, medyo malamig ang panahon, no? Ang sarap kumain ng goto. Anyway, patalastas. Nais ko pong pasalamatan si Deacon Bane kahapon. Ang sarap po ng blowout ng birthday niya. Birthday niya ngayon, happy birthday, Deacon Bane. Nag-blowout po siya kahapon ng masarap na lomi at saka puto. Thank you sa iyong generosity and may the Lord bless you more sa iyong paglilingkod at sa iyong kabutihang loob. So again, salamat po at pwede pa namang madagdagan. so, hindi, biro lang. So yan po. Sabi dito, together, these verses affirms God's sovereignty and triumph. So itong mga verses na binasa natin doon sa Deuteronomy na sinasabi na the Lord your God is the one who goes with you and fight for you against your enemies. At ano pa yung 1 Corinthians 15:57, ang sabi doon, thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Itong dalawang ito, sila yung two verses na sila po yung dalawang verses doon sa second part ng ating introduction na nag-a-affirm
na nag-a-affirm sa atin ng kapangyarihan ng Diyos ang pagiging dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. At ang next po niyan, yan, at ang tagumpay ng ating Panginoon ay ino-offer niya sa mga believers. Tayo po yon, believers. Again, mga believers, yun yung mga people of God. Binibigyan tayo ng confidence o ino-offer sa atin yung confidence and hope in the face of adversity. Pag sinabi pong in the face of adversity, ito po ay pag sinabing ina-affirm tayo, ito ay pinagtitibay sa mamagitan ng dakilang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, tayo ngayon ay magtutuloy-tuloy na mag-aaral. Titignan natin kung ano ang ibig sabihin ng guaranteed victory o victory guaranteed. Sapagkat ito po ay essential sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Lord na makita, ayaw ng Panginoon na makita na ang kanyang anak ay lulugo-lugo na tila talunan sapagkat siya po ay nagtagumpay na. Amen? Kaya naman sabi dito, what is the assurance of guaranteed victory? Ano nga ba ang assurance ng guaranteed victory? Sabi dito, pag sinabing guaranteed victory, sabi kasiguraduhan ng garantisadong tagumpay. So ano ang assurance? Number 1 is God's presence guarantees victory. Sabi ko kanina, di ba nabasa natin? Ang presensya ng ating Panginoon ang siyang nagagarantiya ng ating tagumpay. Amen? Sabi dito sa letter A, God's promise presence in every battle that the Israelites went through is also, God's promise presence in every battle that the Israelites went through. Sabi dito, yung presensya ng Panginoon na ipinangako niya sa mga Israelita noong unang panahon kung paano nila kinaharap yung kanilang battle o pakikibaka sa buhay, yun din yung pangako na maaari nating panghawakan na sabi, I will fight for you or He will fight for us and will be with us in every battle we face. Pangako ng Lord yun. Yung Deuteronomy chapter 20 verse 4, mga kapatid, ito yung pangako ng Panginoon sa akin at sa inyo, sa ating lahat na nananampalataya. At ang salita ng Diyos ay maaari nating mapanghawakan sapagkat ito ay kapangyarihan. Buhay ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, He will fight for us, gagawin niya yan. Amen? Kaya naman sabi doon, God's promise presence in every battle that the Israelites went through is also promise we can hold on to. Sabi, He will fight for us and He will be with us in every battle we face. Ano ba ang mga battle natin sa buhay? Meron ba dito magsasabi na wala naman akong battle, wala akong mga trials, struggles sa buhay, okay ang buhay ko ngayon? Pero generally speaking, ang bawat isa sa atin, meron talagang kinakaharap. Amen? Katulad na lang ng dinideclare ni Sister Akis. Nasabi niya, I declare good health, hindi yung sakit. Bakit? Sometimes our battles is sickness. Di ba yung ating mga physical na katawan na ito, lalo na doon sa may nagkakaedad. Pero ang sakit po ay walang pinipiling edad. Sinasabi ko lamang ito kasi maaring ito ang battle mo sa buhay. O maaring ang battle mo ngayon ay kawalan. Financial. Marami kang utang. Baon na baon ka. Mga kapatid, kung ikaw ay nasa battle, payapa ka ba? Di ba hindi?
Pag nasa battle tayo, para tayong tinotorture, para tayong walang kapayapaan, restless natin, hindi tayo nakakatulog. Nagkakaroon tayo ng anxiety, worry, lahat na lang. Kasi yun yung struggle o battles natin sa buhay. Iba-iba, maring sakit, merong pera, merong relasyon. Di ba? Iba-iba. Kaya nga sabi ko, habang minimeditate ko ito, sabi ko, usually ang battle, pagdating sa pera, ang laking patutuon nito. Alam nyo, nung medyo bata-bata pa kami ni Deacon Perla, magkapit bahay kasi kami, ang problema lagi namin pagdadating na ang Meralco. Kasi wala kaming parehong pambayad. Di ba? Pag dumating na ang taga-National Home Mortgage, naku, ang kaba, sabi nga ni Perla, yung tagudog ng dibdib ko. Bakit? Maaaring ma-foreclose na yung bahay. Hindi nakakabayad. Di ba? That is battle. Yan ang kumukuha, umaagaw ng ating kapayapaan. Nakakalimutan natin na meron palang Diyos na nangako na in every battle we face, andoon siya kasama natin. Amen? And He will fight for us. Amen. Bakit ko pinapatotoo yan? Dati-dati din po, baon din po ako sa utang. Tinatawag-tawagan din ako ng credit card. At ang feeling ko noon, kung pwede lang lumubog na sa ilalim ng lupa, lumubog na. Kasi bigat. Hindi ka makakatulog. Kakaba-kaba ka. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Amen? Ang makaka-relate nito yung may mga utang. But praise God, wala pong nanatili. Pinagtagumpay ng Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw man ngayon ay nakakaharap sa mga ganong sitwasyon, pinapatotoo ko sa inyo. Hanapin nyo lang ang presensya ng Panginoon and the victory will come upon you. Amen. Hindi mo kaya on your own. Limitado po ang kakayahan natin. Even yung mga sakit, hindi mo kaya yan. Pinapatotoo ko rin po yan. Kasi kung titignan ko ang nararamdaman kong sakit, kung pakikinggan ko ang boses ng doktor na nagsasabi na meron kang sakit, wala ka na. Iisipin mo na lang lagi iyon. Pero isipin po natin, ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Amen? Ano mang sakit na kinakaharap natin, sabi ko nga, kahit ikaw na ang pinaka-terminal case dyan na naghihingalo, hanggat hindi binibigyan ng go signal ng Panginoon, hindi ka naman mawawala. Amen? Pero kahit malakas ka, pag sinabi ng Lord, sige, tanggalin na to. Wala na tayong magagawa. Kaya ito yung reality na ang ating buhay, hawak ng Panginoon. Kaya naman, dapat lagi nating hanapin ang presensya ng Panginoon para yung victory, yung kalayaan. Di ba pag sinabing victory, yung malaya ka. Para yung victory ay lubos nating makamtan. Amen? Hindi namatay ang Panginoon para lang tayo ay maging kawawa. Kaya naman na-inspire ako. Tingnan nyo ha. Sabi ko nga pag nakinig ka ng mga pag-aaral, madadagdagan ang insight mo. Kaya magagamit ko ngayon yung pinag-aralan namin kahapon patungkol sa buhay ni David. Si David po mayroong kinaharap na battle. At ang battle niya ay hindi po madali. Ang battle niya ay emotional distress sapagkat siya po ay nais patayin ng kanyang anak na si Absalom. So anong mararamdaman mo? Ikaw ang tatay pero gusto kang patayin ng anak mo? Di ba napakasakit? Mas mabuti pa ibang tao ang magtangka sa iyo, pero kung sarili mong anak, parang hindi mo kayang tanggapin. Kaya naman si David ay nagpakalayo-layo, pumunta sa disyerto, mag-isa. Ano po ang ginawa ni David? He seek God's presence. Hinanap niya ang presensya ng Panginoon
At doon kinakausap niya ang Panginoon, inalala niya ang katapatan ng Panginoon. At ang nangyari, alam nyo, hindi naman siya napatay ni Absalom. Si Absalom po na nagtatangka sa kanya, ang siyang namatay. So, binigyan siya ng victory ng Lord. Amen? Sa pamamagitan ng paghahanap ng presensya ng Panginoon, sapagkat kung nandoon ang presensya ng Panginoon, there is victory. Amen. In God's presence, there is peace, kapayapaan. Hindi ka torture, hindi ka matutulog. Isipin mo man ang isipin yung problema mo, kapatid, hindi madadagdagan ang buhay mo at hindi rin mababawasan ang problema mo. Pero gagaan yan pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Hindi mo kayang arukin, limitahan ang kamay ng Lord. Pag nandoon ka sa kanyang presensya, you will feel release. Hindi lang yung damdamin, hindi mo mararamdaman. Kaya maraming mga Kristiyano na nagpapakalalim sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, pag may mga problema, sasabihin, bakit ito? Ang daming problema nito pero nakakatawa pa siya. Bakit? Yes, andyan yung problema. Wala namang walang problema, di po ba? Ay, ang galing naman taga-good news, wala talagang problema. Lahat tayo merong kinakaharap. Maring ngayon, maring bukas, maring mga nakaraan. Pero alam niyo po, ang pangako ng Diyos ay buhay. Kung pinangako niya yun noon sa Israelita, today we are the modern day Israelites. Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay pinag-alayan ng kanyang buhay. Kaya naman, ibinigay niya na sa atin yung kanyang pangako that He will fight for us. He will go with us sa pagharap natin sa ating mga trials o battles sa buhay. Amen? Kaya, seek God's presence kung nais mong managumpay. Amen. Kaya kami ngayon, lagi kong dinadamay si Deacon Perla kasi yun ang kaututang dila ko. Kaya kung dati-dati takot na takot kaming pag dumadating na yung may dumadating na van tapos magbababaan, mga naka-uniform, meron ka agad magmamarites. Hoy, andyan yung taga-National Homes. Naku, kakaba-kaba na kami kasi hindi mga nakabayad. Pero praise God, pinalaya tayo ng Lord. Amen? Kaya kung may mga ganun kayong sitwasyon, hindi yan pang matagalan. Hanapin nyo ang presensya ng Lord at siya po ang mag-guide sa atin. Sa presence ng Lord, bibigyan tayo ng guidance. Amen. Pansinin nyo, pag ikaw ay problemado at nanalangin ka yung talagang nasa puso mo yung pananalangin mo, after that, makakaramdam ka ng kagaanan. Bakit? Hindi baliwala yung ating pagdulog sa Lord. Laging merong pangako na kung tayo ay lalapit sa Kanya, siya ay lalapit sa atin. Kung tayo ay tatawag sa Kanya, siya ay sasagot. Kung tayo ay kakatok, siya ay magbubukas para sa atin. Amen? Kaya wag tayong lalayo sa Lord. Ito po yung susi ng tagumpay ng buhay sa pamamagitan ng presensya ng Lord. Kaya pansinin niyo itong mga taga-good news. Diba? Kagaganda. Parang walang problema. Pero may mga problema po yan na pagtatagumpayan lang dahil laging babad sa presensya ng Panginoon. Amen? Wala pong malaking problema sa ating malaking Diyos. Letter B. While God fights for His people, we are still expected to participate in our battles and do our part using the strength and abilities that God has given to us. This is called share responsibility. Ibig sabihin, sabi doon, while God fights for His people. Sino dito ang people of God? Amen. Ipinaglalaban tayo ng Panginoon. Sabi, while God fights for His people, we are still expected to participate in our battles. Oo nga naman.
Battle kasi natin yan eh. Tinutulungan lang tayo ng Lord. Ipinaglalaban lang tayo ng Lord. Kinakampihan lang tayo ng ating Panginoon. Pero kailangan natin ang participation. Kailangan nating makiisa. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? Sabi, we have to do our part. Bakit? We are co-laborers of Christ. Excuse me. Kamanggagawa tayo ng Diyos. At pagka manggagawa na hindi gumagawa, ang bigat nun. Isipin mo kung dalawa kayong dapat nagagawa pero isa lang ang gumagawa. Di ba? Ang bigat. Baka mamaya yung isang nabibigatan, maya mo hindi na rin gumawa, edi wala na. So we are co-laborers of Christ. Kaya nga sa Biblia pinapakita na yung ini-example na tayo bilang isang pamilya, we are one body. Iisang katawan na merong iba't ibang bahagi. Na-gets niyo po ang gusto kong iparating? Katawan, merong iba't ibang bahagi. May mata, may ilong. Magkakaiba ng function, di po ba? Pero pareho silang beneficial sa katawan. Pansinin niyo, kung ang katawan mo ay dapat dalawa ang kamay, kung isa lang ang kamay, kulang. Di ba? Ganon po inilalarawan. Tayo po ay co-laborers of Christ. Hindi pwedeng wala kang parte. Sabi nga, kahit nga kuko, mahalaga. Pansinin nyo, mamarder nga lang yung gilid ng kuko nyo, ang sakit eh. Di ba? Part ng katawan. Hinalin tulad ko lamang po para makuha nyo ang konsepto that we are co-laborers of Christ. Bakit? Alam nyo po, pag co-laborer, ibig sabihin, kamanggagawa. Sa katawan po, kung halimbawa itong ating iglesia, tayo ay pamilya ng Diyos, we are one body of Christ. Meron tayong iba't ibang parte. Pag sinabi mong, ay wala akong pakialam dyan kasi hindi ko papel yan. Alam niyo kapatid, huwag niyong minamaliit ang sarili niyo sapagkat mahalaga ka sa isang katawan. Ang maganda lang dyan, kailangan lang natin mag-cooperate, makiisa, sumuporta, hindi magsarili. Amen? Kahit sa pamilya, di ba? May mga anak na napakahirap pasundin. Sino yung mga anak na madaling i-manage? Yung mga anak na nakikipag-usap sa'yo. Yung mga anak na nag-o-open up sa'yo. Pero may mga anak na hindi nakikipag-usap. Parang lagi mong huhulaan kung ano yung gusto niya. Mga nanay, nakarelate ba kayo? O kung hindi, aba ang babait ng anak niyo. Diba? Ako nahirapan po ako. Kasi 5 lalaki. 5 lalaki. 1 babae. Napakahirap. Parang tinitignan ko, sabi ko, dapat team kami. Tapos pag may team at may team leader, maganda yon, di ba? Pag nagkakaisa na. Eh hindi. Meron ka rin hinihila-hila na medyo kailangang hilain. Di ba? Kaya tingnan niyo mga kapatid, hindi lang ito dito sa church, maging sa pamilya. Kailangan mag-cooperate tayo sapagkat yung family is the smallest part ng society at yun po ang sinisira ng kaaway ngayon. Paano makikita ang victory sa isang pamilya kung tayo mismo ay hindi isa? Kaya nga, mabigat para sa akin dahil isa lang yung anak kong nandito. Diba? Pero hindi ko sila ginajudge, binibigyan ko sila ng kalayaan. I continue praying. Diba? Minsan ang nagiging struggle natin sa buhay, yung co-laborers natin,
na inaasahan natin ay hindi magpa-function, napakabigat. Kaya naman, bagamat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin, we have to cooperate sa paanong paraan. Pinagtagumpayan niya na, kung ikaw ay persecuted, isa kang Kristiyano, Kristiyano lang yan sa salita. Wala naman yan sa gawa. Di ba? Bakit maaring hindi nakikita? Tinitignan dito sa atin na pag tayo ay co-laborers of Christ, ay nagbubunga. Hindi yung, Lord, walang-wala ako ngayon. Pero sabi mo, Panginoon, you will supply all my needs. Yes, sinabi ng Panginoon. Pero binigyan ka rin ng Panginoon ng karunungan kung paano mo gawin ang parte mo. Amen? Hindi ka puro ngawa na ngawa, gumawa ka rin. Sapagkat meron kang lakas, gamitin mo yan. Narinig ko dati yung isang pastor, sabi niya ganun, minsan yung kahirapan, excuse na lang yan para hindi maghanap buhay. Dahil ang totoo, hindi talaga kahirapan ang problema kung di katamaran. Amen? Sabi niya ganun, wala kang pera. Gusto ko sana magnegosyo pero wala akong puhunan eh. Aba, gusto pa ng malaking puhunan. Sabi niya, kung mayroon kang 200, bumili ka ng saging at mantika at asukal, mag-banana cue ka at ibenta mo. May kita ka. Diskarte. Sapagkat we are co-laborers of Christ. Hindi, Lord, gutom na kami, Panginoon, magpadala ka ng fried chicken, ilaglag mo dito sa bibig ko. Hindi po. Maaring sumagot ang Lord, gagamitin si Brother Edgar. O, pupunta kay Sister Tess. Sister Tess, ito may litsong manok. Si Sister Tess pala, nagpe-pray, Lord, walang-wala na kami. Di ba? Sometimes God will use us. Bawat isa sa atin. Amen? Mamili ka na lang kung gusto mong ikaw ang bibigyan o ikaw ang magbibigay. Saan kaya ang mas maganda? Ay, wala. Saan ang mas maganda? Magbigay o binibigyan? Magbigay, di ba? Ibig sabihin, pinagpala ka kasi ikaw yung nakakaramdam ng pangangailangan ng iyong kapwa. So, yung ganun po, yung pagiging co-laborers, ibig sabihin, you have to cooperate. Sapagkat, pag hindi tayo nag-cooperate sa Panginoon, kung baga, ako na nga ang nakikipaglaban sa'yo, pero ikaw wala kang initiative para gawin ang part mo. Parang ganito yung salvation. Ibinigay na sa atin yung kaligtasan. Pero hindi mo pinangangalagaan. Anong ibig sabihin ng pinangangalagaan? Hindi mo isa sa pamuhay. Natural. Anong aasahan mo? Pagbabago ba ng buhay? Hindi mangyayari yun. Kasi ginawa na ng Lord ang part niya, gawin mo ang part mo. Amen. Okay. Naintindihan na po ba yun? Alis na po tayo doon. Okay. So, yun. Yan ang letter B. Letter C. God's presence and action encourage us that He does not simply support us from afar. He is actively present and engaged in our struggles. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon, God's presence and actions, yung mga ginawa niya at ang kanyang presensya ay nag-i-encourage sa atin na hindi siya malayo sa atin. Hindi po siya malayo sa atin. He is actively present and engaged in our struggles. He is actively, ibig sabihin ng actively, gumagawa siya. Lagi siyang presente, lagi siyang nandyan sa atin at gumagawa siya sa ating mga struggles o pakikibaka. Nakuha niyo po?
ang presensya at ang paggawa ng Panginoon ay hindi malayo sa atin. Ini-encourage tayo na, ano man anak ang nararanasan mo, nandyan ako. Kasama mo ako sa struggles. Di ba sabi sa ating foundation text, I will be with you and fight for you to give you victory. Pangako lang Lord yan. Ipaglalaban kita hanggang makamtan mo ang tagumpay. Pero bakit napakaraming Kristiyano ngayon tila hindi nagtatagumpay? Sayang na lang sinabi ni Pablo na we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mananagumpay. Pero bakit hindi tayo nagtatagumpay? Because we don't seek God's presence in our lives. Lalo na sa panahon ngayon, napakaraming distraction. Ipapanalangin mo na lang, ipagbabasa mo na lang ng Biblia. Hindi mo magawa dahil maraming kaagaw. Di po ba? Yung social media, kaagaw natin yan. Accountable din ako dyan eh. Kaya nga sabi ng anak ko, yung apo ko daw, napakaikli ng kanyang, yung, ano ba yun? Span ng kanyang memory, yung parang madali lang siyang, madaling mabagot, madaling magbago ang isip. Mahina, maikli ang focus. Sabi ko sa kanya, tayo nga minsan eh. 'Di ba? Maikli ang hindi tayo nakafocus talaga na sa isang bagay. Dahil lilingon ka, andun yung cellphone. 'Di ba yung social media? Hindi mo namamalayan kumakain na ng oras. Mag-pop up lang yung mga kung ano-anong application dyan. 'Di ba? So, ibig sabihin lamang mga kapatid na ito yung mga umaagaw para tayo ay magbabad sa presensya ng ating Panginoon. Alam nyo, in-encourage ko kayong mga bata-bata pa, magbasa kayo ng Bible habang malinaw ang inyong mga mata. Dahil dumadating pala talaga na pag nagkakaedad ka, ang hirap po magbasa. Ang hirap po talagang magbasa. Magbabasa ka ng ganyan, parang magdidikit ang mata mo, igaganyan mo na naman. Napakahirap pong magbasa. Pero alam niyo po, habang tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, whether yan ay nasa cellphone or dito sa ating Biblia, alam niyo mga kapatid, imposibleng hindi natin mararanasan yung presensya ng Lord. Nangungusap ang Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sabi niya, hindi siya malayo, lagi siyang aktibo sa atin. Sa ating pakikibaka, kaharap niya, lagi siyang nasa sa atin. Yun po. Kilala niyo po ba si Esther? Si Queen Esther, sa book ng Esther. Siya po ay isa sa mga inspiration ko bilang isang babae. Si Queen Esther ay isang Huda o isang Hudyo na nabigyan ng pagkakataon na mapagpilian bilang isang magiging reyna kapalit ni Queen Vashti. At 1 year po siyang tinitrain doon na inaalagaan para pagdating ng pagpili ng hari kung siya ang mapipili na reyna. Marami silang pinagpilian. At mapalad po si Esther na napili siya para maging bagong reyna. Ngayon po si Esther bilang reyna, hindi na siya mahirap. Nandun na siya sa palasyo ng katira at talagang maganda ang kanyang kalalagayan. Pero alam niyo ang nangyari. Sabi ng tiyuhin niya na kumupkup sa kanya, "Uy Esther," sabi niya, "alam mo ba, pinapapatay ng hari ang ating mga lipi. Ang lahat ang Huda, ipinapapatay ng hari." Kaya sabi niya ganon, "Tulungan mo kami. Huwag mong isipin na porke nandyan ka na, ay pababayaan mo na ang ating bayan." So, si Esther bilang Hudyo, nandoon yung puso niya sa kanyang mga kababayan, sa kanyang lipi. Kaya naman sabi niya doon sa tiyuhin niya, "Ipunin mo yung mga tao doon at manalangin kayo ng 3 araw dahil ganon din ang gagawin ko. Mananalangin ako 3 araw kasama ng aking mga maidservant. Mag-aayuno kami at mag-ayuno din kayo," sabi niya sa tiyuhin niya. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, he seek God's presence
para siya ay tulungan ng ating Panginoon sa kinakaharap niyang pakikibaka o banta sa kanyang lahi. After 3 days, naging matapang siyang humarap sa hari. Ang panahon na yon, hindi ka pwedeng humarap sa hari na hindi ka pinapatawag. Pero nung panahon na nag-pray na siya and nag-fasting, nag-ayuno, humarap siya sa hari na merong katapangan. Lumapit siya, tsaran, pumunta siya sa pintuan ng hari. Dati daw pala, pag ganyan ka na hindi ka pinapatawag ng hari, tapos bigla kang pumunta, alam mo na ang mararanasan mo. Bawal kasi yun. Pero si Esther hindi, matapang siyang pumunta doon sa pintuan ng kwarto ng hari. Nangyari, kwarto ha. Nagpakita siya sa hari. At ang sabi ng hari, ano yan aking reyna? Halika lumapit ka, ano ang gusto mo? Sabi niya, meron sana akong hihilingin sa iyo, mahal na hari. Sabi niya, sige sabihin mo, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko sa iyo. Sabi niya kay Esther. Pero hindi po yun ang hiningi ni Esther. Sabi niya, hindi yan ang hihingiin ko. Ang hihingiin ko ang kalayaan ng aking lahi. Sapagkat sila ay nabalitaan kong ipapapatay. So anong ginawa ng hari? Pinagbigyan si Esther. Amen? So nakita nyo kung paano nag-transform, hinanap ni Esther ang presensya ng Panginoon sa mabamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. After 3 days, victory comes. Amen? Sa buhay natin mga kapatid, minsan may mga hinihingi tayo sa Panginoon. Pero maikli ang ating pagtsatsaga. Wala tayong mga pagtsatsaga. Mas marami pa ang ating pagrereklamo. Sometimes it takes years bago tayo tugunin ng Panginoon. Ayan, hindi makalimot-kalimutan ng aking balae yung aking declaration nung time na talagang parang wala na talagang pag-asa ang buhay ko. Sabi kong ganun, nakakapagod na parang wala talaga. Lipat ng bahay. Ano yata, cum laude si Pastora Len, ako, sumunod sa kanya. Sa dami ng lipat ng bahay, nakakapagod din mag-upa. Pero alam nyo, may plano ang Lord. He guarantees our victory. Ginarantiyahan niya na, meron kang victory anak. Maaring hindi pa ngayon, pero manatili ka sa aking presensya, dadating ang iyong tagumpay. Amen? Kaya nga nung ibinigay ng Lord John, talagang umiyak ako sa gulat, sa yung na-amaze ako kung paano siya kumilos. Isipin mo, wala kang kapera-pera, mawawala yung bahay sa'yo. Ako, nirelease ko na sa Panginoon, Lord, hindi naman na akin yan. Binenta ko na nga yan Sabi ko ganun, bakit ko pa problemahin yan? Pero God provides. Meron palang nakalaan na victory at hintayin mo lang sa pamamagitan ng pagsik ng kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin sa pamamagitan ng paghahanap at pagbababad sa presensya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, mamamangha ka. Wala akong pambayad. Pero yung mag-finance pala, siya pa ang tumawag. Ano na? Kumusta na? Wala akong pera. Anuhin ko naman, hayaan na yan. Binigay ko na sa Lord yan, yun yung declaration ko. Pero sabi niya ganon, ayusin mo, bayaran natin. Kinausap niya ako ng umaga, kinahapunan dumating ang pera. Nangutang ba ako? Hindi. Amen? Ganon kasi ang Lord. Habang nandoon tayo sa battle, hindi siya malayo, nandiyan siya. Nararamdaman niya ang nararamdaman natin. Kaya lang minsan, nagiging hopeless tayo kasi nakatingin tayo sa ating sariling kakayahan. But because God is with us, He will fight for our freedom. Amen! Amen.
Praise God. Salamat sa mga kamay na ipinalakpak. Okay. So yun po. Ginagarantiyan ng Panginoon ang ating victory sa pamamagitan ng kanyang presensya. Pag tayo ay babad sa presensya ng Lord, mga kapatid, imposibleng hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Number 2 na victory guaranteed is victory through Jesus Christ. Basahin nga po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 15. 1 Corinthians 15:57. Sabi dito, but thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung victory na meron tayo, ay tinanggap natin ito galing sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sa ano po yun? Sabi dito, through Christ's atonement, our victory is not earned. Letter A. Through Christ's atonement, ibig sabihin ng atonement, ito po yung pagbabayad ng sala. Binayaran ng ating Panginoong Jesus ang ating sala. Sabi doon, our victory is not earned. Hindi ito natin basta lang nakuha. Ito ay regalo mula sa Diyos. Kaya tayo merong tagumpay dahil binayaran na ng Panginoon ang ating mga utang, ang ating mga pagkakasala. Kaya tayo merong katagumpayan. Sabi, it is not earned. Hindi mo kayang angkinin yan ng sayo lang sapagkat ito ay regalo ng ating Panginoon. Sabi dito, believers, tayo po yon. Amen. We are believers. Believers have victory over sin and its penalty. So meron na tayong kalayaan mula sa kamatayan dahil sa kasalanan. 'Di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya dapat tayo na in a death sentence na. Pero dahil sa kabutihang loob ng ating Panginoon, ginamit niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay sa krus para bayaran tayo, tubusin tayo. Maririmata na pala sana tayo ng kaaway para bayaran ang ating kasalanan. Sabing ganon, para bayaran ang ating kasalanan, yung penalty ng pagkakasala ay kamatayan. Pero ibinigay ng Panginoon, sabi dito, because of Christ's sacrificial death and resurrection. Ibig sabihin ng sacrificial, yung wala, selfless ka. Ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang buhay. Hindi siya nagsabi, bakit ako ang kailangang mamatay? Yung mga tao naman ang nagkasala. Sapagkat alam niyo po, planado na ng Panginoon ang katagumpayan natin. Amen? Kaya naman, ibinigay niya si Jesus through Jesus Christ, kaya tayo exempted sa death penalty. Amen. Ibig bang sabihin, Pastora, hindi na tayo mamamatay? Mamamatay naman. Gusto mo pa bang mabuhay kung 100 years old ka na pumupupo ka na sa banig? Di ba? Ibig lang sabihin, bayad na yung ating kasalanan at hindi na tayo subject doon sa kamatayan na kabayaran ng kasalanan dahil ginawa na ni Jesucristo. At yung victory na yan, pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng resurrection. Hindi siya nanatiling patay. Di ba nung namatay si Jesus, after 3 days, He rose again. And that is resurrection. Yan ang ating blessed hope na ibig sabihin, kung namatay si Jesus sa pagbayad sa ating kasalanan, siya ay muling nabuhay, tayo din bilang mga anak ng ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay, muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Amen? Pero kung namatay si Jesus Christ at hindi na muling nabuhay, wala tayong pag-asa. Nanatili siyang patay Pero hindi.
Muli siyang nabuhay. And that is our victory. Katagumpayan ng bawat mananampalataya na ang ating Diyos ay buhay. Amen. Nakalastas po ulit. Yun po. Kaya naman, yung ating Panginoon, siya po ang susi kung bakit tayo ay merong victory sa pamamagitan niya. Sa letter B, sabi, this is the hope of believers. Okay, pinapakita dito. Ito po ang hope ng believers. Sino ang believers dito? Amen. So 1/4 na lang ang believers. So, this is the hope of believers. For those who believe in Christ, physical death is no longer the ultimate defeat. Yung naniniwala for those who believe in Christ, yung naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, na yung physical death is no longer the ultimate defeat. Ibig sabihin, yung kamatayan na kinakatakutan ng lahat, hindi na yun ang ating defeat, kundi ang resurrection, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun po ang ating blessed hope. Diba? Sabi nga, pagdating ng panahon, muli tayong kukunin ng ating Panginoon, bubuhayin muli, bibigyan ng katawang hindi nabubulok. Wala nang mga kagutuman, wala nang mga kalungkutan, kundi kasama na natin ang ating Panginoon, mabubuhay ng mapayapa. Wala na tayong gagawin kundi magkantahan. Amen? So yun po. Sabi doon, it is no longer ultimate defeat. Instead, death loses its power and believe our promised ultimate victory and the future glorification of the bodies. Ibig sabihin, hindi na yun yung ultimate. Pag sinabing ultimate, ay ito yung final. Hindi po ito yung kamatayan, hindi ito yung final. Kundi instead, sabing ganon, wala nang sting, wala nang kamandag ang kamatayan. Wala nang kamandag ang kamatayan at wala na rin kapangyarihan ng kamatayan. Ang lahat ng mananampalataya ay pinangakuan ng ating Panginoon ng final of ultimate victory and the future glorifications of our body. Excited po ba kayo noon? Yung etong mga katawan natin na mga nangungulubot na, di ba? Papalitan ito ng Panginoon ng mga katawan. Sabi nga yung kasagsagan ng ating pagiging kagandahan. Siguro mga 18 years old. Ano? Mga 18 years old, no? Sinong maganda dito nung 18 years old? Ay, walang believe sa sarili. Mas maganda sila ngayon. Pero bibihisan tayo ng panibagong bihis ng ating Panginoon. And that is our blessed hope. Yun po yung ating pinagpalang pag-asa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi dito, the eyes of faith, ang mata ng pananampalataya ay hindi niya nakikita ang pagkatalo. Bagkus nakikita niya ang pag-asa at tagumpay. Amen? Pag tayo po ay nananampalataya, ito po ay pananampalataya na hindi yung parang totoo kaya o hindi. Pag nakafocus tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, nakikita natin hindi yung katalunan. Kundi makikita natin yung victory na nireserba na, ginarantiyahan na ng Panginoon para sa atin. Amen? Parang pahina ng pahina ang sagot nyo, ha? Okay. So lahat ng ito ginawa ng Panginoon, di ba?
binigyan tayo ng victory through His presence o sa presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. Pangalawa ay sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoong Hesus, kaya tayo merong katagumpayan. Puro tagumpay ang binigay sa atin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, number 3. Dahil tagumpay ang binigay sa atin ng Panginoon, di ba? Yung inawit natin, napakaganda. Pinagtagumpayan, pinanalunan niya na. At siya ngayon ay merong putong, the victor's crown. Dahil nga, binigay na sa atin ang katagumpayan, ginagarantiyahan ng Panginoon sa atin ang katagumpayan. Number 3 is gratitude and praise is our response to victory. Ito yung ating parte para tumugon doon sa victory na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Pag sinabing response, kung paano tayo tutugon doon sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Gratitude o yung pagiging mapagpasalamat at mga praises o papuri sa ating Panginoon. Letter A, we have respond with thanksgiving and praise for God's victorious work. So, tanungin ko kayo mga kapatid, tayo po ba ay grateful sa ating Panginoon? Nagpapasalamat ba tayo na dapat tayo ang magbayad ng ating kasalanan pero inako niya para tayo ay lumaya? Alam niyo, it is parang ito yung pinaka-great privilege na ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari mamatay para sa iyo at sa akin. Amen? At doon pa lamang mga kapatid, maging mapagpasalamat na tayo sa Lord. Hindi yung kung kailan lang maganda ang buhay, saka lang natin realize, thank you Lord. Kasi wala akong problema ngayon. Paano pag nagka-problema ka, hindi na thank you ang Lord? Hindi na thank you sa Lord. Di ba? Sabi ko nga lagi pag nagpipreach ako dito, maging ang ating hininga, pagpasalamatan natin sa Panginoon. Amen? Salamat sa Lord dahil walang nakakabit na oxygen sa mga ilong natin na habang nag-church. Amen? Salamat sa Panginoon dahil naihahakbang pa natin ang ating mga paa-paakyat dito sa church. Amen? Salamat sa Panginoon dahil kumakain pa naman tayo ng 3 beses isang araw. Amen? O, kita nyo? Di ba? Yung pa ba hindi sapat para ipagpasalamat natin sa Lord? Yung hindi ka bumibili ng hangin para makahinga. Yun palang mga kapatid, napakalaking bagay na para ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yung pinagaling ka lang, Lord, hindi pa ba sapat yun? Nung itinawid ka sa iyong mga problema, kaya nga maraming nagpapatotoo Maraming bagay, nasa akala natin, baliwala lang, pero itinawid tayo ng Panginoon. Minsan kasi ang tao nakafocus sa material na bagay bago magpasalamat sa Lord. Pero alam niyo po, sabi ko nga, the best things in life are free. Yun ang kasabihan. Ibig sabihin, yung pinaka-best sa buhay ay libre. Ano yun? Yung mga binibigay ng Lord na ini-enjoy natin. Amen. Sa panahon ngayon, ang dami nating kinatatakutan Pero bakit payapa tayo na nandito ngayon sumasamba sa Panginoon? Marami ngayon, takot na takot dahil may bagyo. Tapos mayroon pang banta ng biguan. Pero meron tayong malaking Diyos. Amen. Na wag naman ipahintulot ng ating Panginoon dahil napakaraming buhay. Sayang naman yung mga hindi pa nakapag-repent. Di ba? Kaya naman mga kapatid, we have to be thankful to God. Kahit sabihin mo, pamasahe lang ang pera nyo. Alam nyo, may patotoo pala ako sa inyo. Kailan ba yon kami ni Brother Nelson, naglalakad kami. Sabi ko, may ano ka ba? May barya ka? Sabi niya,
wala, magkano lang to? Sabi ko, wala tayong pang tricycle. Dukot din ako ng dukot ng bag ko, tapos siya, dukot din ng dukot doon sa wallet. Sabi niya, puro coins. Sabi niya ganun. Naku, sabi ko ganun. Wala tayong pamasahe, sabi ko. Nakasunod sila Sister Perla doon. Nung Sunday yata yun. Tapos, kagaganon niya doon sa may iskinita. Ang tingin niya, may 100. Sabi niya, may 100. Sabi niya, sabi ko, ayan, may pamasahe na tayo. May pamasahe na kami. O, di ba? Hindi nagkukulang ang Lord. Amen? Alam mo, sa mga ganong simpleng bagay, gumagawa ang Lord. Kaya kagabi, nag-prepare ako ng bag ko. Ito yung gagamitin ko bukas. Sabi ko, ililipat ko yung iba kong gamit. Naku, sabi kong ganun. Wala akong barya pamasahe bukas Habang naglilinis ako ng bag ko, nakakita ako ng 50 pesos. Kaya kanina sabi ko sa anak ko, pahingi pa ng 20 kasi 50 lang ang pera ko, sabi ko pamasahe. Kumbaga, laging kailangan may barya ka lagi pag sasakay ng tricycle. So doon mo makikita na dapat magpasalamat tayo lagi sa Lord dahil hindi kailanman magkukulang ang Panginoon. Amen. Yan po yung ating response sa victory na binigay na sa atin ng Panginoon. Garantisado na yan. Amen? Kaya yun po, letter B. Sabi, through Christ's victory over sin and death, we are called to be steadfast. Maging matatag. Pag sinabing steadfast, maging matatag, immovable, hindi matitinag, and always excelling in the work of the Lord. Sa pamamagitan ng victory ng ating Panginoon laban sa kasalanan at kamatayan, tayo po ay tinawag para maging matatag, maging hindi natitinag sa mga sitwasyon ng buhay, at sabi pag sinabing excelling, maging mahusay tayo sa paggawa sa mga gawain para sa Panginoon. Sapagkat sabi dito, knowing that our labor in the Lord is not in vain. Di ba, huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa, huwag tayong matinag sa ating paggawa ng mabuti sapagkat ang ating mga ginagawa para sa Panginoon ay hindi mababaliwala. Amen? Laging may pangako ang Lord. Sabi, that our work for the Lord is not meaningless. Hindi walang saysay ang ating mga gawa sa Panginoon. Ito po ay merong lasting na effect sa atin. Meron itong lasting significance sapagkat buhay ang ating pag-asa. Amen. Yan po. Letter C. Our spiritual triumph rooted in Christ's resurrection. Ang ating spiritual na katagumpayan ay nag-ugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. It is a gift of grace and not earned through human effort. Regalo na, ito'y regalo. Excuse me po. Ito po ay regalo or biyaya ng ating Panginoon na hindi natin basta nakuha sa pamamagitan ng ating mga sariling kakayanan. Kung di, ito po ang sabi, and should inspire a response of heartfelt gratitude. Pag sinabing inspire, yung, ano ba inspire? Tulungan nyo nga ako kung ano inspire sa Tagalog. Parang lalo kang mahihikayat na tumugon kasama ang iyong puso, diba? Heartfelt gratitude and steadfast faith. Yung mayroon tayong steadfast, pag sinabing steadfast, yung nananatili na pananampalataya natin. Sabi, and unwavering service to the Lord. Unwavering, hindi pa bago-bagong paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, masarap po maglingkod sa Lord. Hindi madali, pero meron kang joy sa puso. Amen. So yun po, ang ating spiritual triumph ay nakaugat sa resurrection ng ating Panginoon. Okay?
And sa atin pong conclusion, tapos na po ako, parang inaantok kayo. Ganon nyo nga yung kamay nyo. Giniginaw. Pag mainit naman, naiinitan kayo. Okay. So, sa ating conclusion, Christ's victory is the basis of Christian hope. Yung katagumpayan ng ating Panginoong Hesus, ito yung basis o ito yung basihan ng ating buhay na pag-asa. Christian hope. We are Christian. Kaya ito yung ating pag-asa. The truth provides believers with eternal life. Ang katotohanan ay nagpo-provide sa bawat mananampalataya o tagasunod ni Kristo ng buhay na walang hanggan at assurance, sabing ganon, and assurance, katiyakan, enabling us to live with hope. Kumbaga, pag sinabing enabling, inaano tayo, nakakayanan natin na mamuhay na merong pag-asa, merong layunin, sapagkat alam natin na ang ating pagpapagal sa Panginoon ay hindi mababaliwala. Amen? Sabi nga dito, may sinulat ako that assured victory is a successful ending that is certain to happen with high confidence of winning over troubles or struggles. Yun po, yun yung assurance ng successful ending na certainly mangyayari, tiyak na mangyayari dahil tayo po ay merong buhay na pag-asa. Amen? So sa Diyos po ang papuri, marami pong salamat. Lord, thank you so much for your goodness and your faithfulness to us. Thank you for victory, Lord God, na ginawa mo na sa krus upang kami, Lord, ay muling magkaroon ng kalayaan. At thank you for the blessed hope that we have, your resurrection. Our Lord is alive. That is why we are more than conquerors sapagkat tunay nga, Lord God, that you will be with us. Marami pong salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, pinagpala po ba ang lahat ng mga anak ng Diyos? O, malakas na palakpak. O, kasi parang inaantok pa rin kayo eh. Okay, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating closing prayer at saka sa benediction. Sige, hintayin mo natin makaupo muna bago tayo magano. Marami. Okay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat o Diyos sa katatapos na gawain ng aming corporate Sunday worship service. Salamat sa iyong banal na salita at napangandang aral na aming narinig, na binahagi ng aming mensahera, ang aming Pastora Malu. Salamat sa kanyang buhay na patuloy ming ginagamit for your glory and honor, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin sa kanyang buhay ay patuloy na pagpalain mo siya, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Para patuloy po siya maging kagamit-gamit para sa iyong ubasan, Panginoon. At sa aral na aming narinig at buong puso po naming tinanggap about victory guaranteed, tagumpay na may garantiya o tagumpay na ginagarantiya ng ating Panginoon. Salamat o Diyos dahil sa pamagitan na iyong presensya at kapangyarihan, ito ang pinakapundasyon ng iyong mga anak na mananampalataya upang kami nagtatagumpay lagi sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil sa aming buhay, na kahit kami ay mananampalataya,
ay may labanan. At sa bawat laban ng buhay ay ikaw ang lagi naming kasama, O Diyos, kaya kami ay laging nanagumpay. Laban sa kaaway, laban sa kahirapan, laban sa tukso, laban sa sakit at karamdaman, at higit sa lahat, laban sa kasalanan, Panginoon. Kaya salamat sa iyong banal na presensya at kapangyarihan, O Diyos, na dahil sa aming mga nagtagumpayan na laban, ay ikaw, O Diyos, ang tunay na nagtagumpay para sa aming mga buhay. At salamat din, Panginoon, na sa pamagitan yung bugtong na anak na si Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli, ay napagtagumpayan namin ang kasalanan, na hindi na kami alipin ng kasalanan at kamatayan. Winasak mo na ang gawa ng kaaway na hindi na makapanaig sa aming mga buhay. At ikaw, O Diyos, na sa pamagitan ng iyong resurrection o muling pagkabuhay, nagkaroon kami ng gantimpala ng buhay na walang hanggan na kasama ikaw, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, at sa lahat na tagumpay na aming naranasan, ang aming pasalamat, buong puso po kami nagpapasalamat, Panginoon, na sa iyong kabutihan, sa iyong mga gawa, O Diyos, ay ito po ay pinapurihan ka namin, Panginoon, at buong pusong nagpapasalamat sa bawat tagumpay na ibinigay mo sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinataas din po namin, Panginoon, ang mga nagdiriwang o magdiriwang pa lang ng karawan sa lingging ito, maging sa kung may wedding anniversary. Salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay at patuloy na maranasan sa mga celebrants na ito ang iyong mayamang biyaya at masaganang pagpapala every day of their lives, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin sa mga celebrants na ito ay patuloy na pagpalain mo sila sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, Panginoon. Ano man ang kanilang pinagkakabalahan, o ano man ang kanilang mga hanap buhay, ay patuloy mo silang pagpapalain pa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maging sa mga nagbibigay ng mga tithes and offering, salamat sa kanilang mga pusong may pagsunod, Panginoon, upang ang iyong iglesia ay patuloy masustain ang mga pangailangan, Panginoon. Kaya, ang dalangin po namin sa mga nagbibigay na ito, Panginoon, ay patuloy na pagpalain mo sila sa kanilang mga hanap buhay o anumang uri ng pinagkikitaan, Panginoon. Patuloy na pasaganahin mo sila, Panginoon, sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay sa anyong pagtanggap at tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Amang nasa langit, maging ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Humayo tayo na taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang lahat na maanak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay, pwede mo na umupo muna ang